Mula umpisa 2016, 2017 hanggang nag-unit team. Ito yung nag-unit team, medyo tahimik to eh. Di ba? Tahimik ang mama. Noong nagkaroon na ng problema, ayan na. Ito, lumabas si Saldico. Lumabas na naman si eksena, nahuli na raw. Sino nagbalita? Binalita daw ng Pangulo. Nagbigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon eh. Ang daming drugs pa rin. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment. Bakit dumikit ka sa mga Duterte? Bakit dumikit kayo sa mga Duterte? At nagmamakaawa kayo sa Davao na mapansin ang mga Duterte. Hindi rin nagtatapos doon, kaya damay-damay na ito lahat. Malaking papel ang ginagampanan ni dating Congressman Zaldico sa investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Bilang dating chairperson ng House Committee on Appropriations, siya ang may hawak ng susi sa pondo ng bayan, kaya ang kanyang pagbabalik ay may malalim na implikasyon. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At mamaya sa dulo ng ating video, baka masama yung pangalan mo sa shoutout segment natin. Pero bago natin ipasok at bago natin talakayin itong mga balita ngayon, napaglipasan na tayo ng napaglipasan na ata tayo Mukhang hindi na tayo bati. Bakit ganon? Nasipag-sipag natin. Ito. Matinding revelasyon ang ibubunyag ng din ng San Sebastian. Kaya ikaw, Madriaga, tigil-tigilan mo na yung pag-iimbento ng kwento. Nakakatawa kayo. Kahit wala namang ganon, ginawa nyo ng kwento si BP Sara. Para saan? Talagang bayad talaga kayo, no? Meron kayong pangarap makalabas. Sa maling gawin nyo naman ginagawa para makalabas kayo. Mantakin nyo, sinirahan si Bibi Sara sa harap ng tao. Na si Bibi Sara raw ay pasaway nung nag-aaral siya sa San Sebastian. Siyang katutak na katahan ka, Madriaga. Kung hindi ka ba naman siraulo, sorry for the word, talaga namang ibang klase kayo manira. Yan ba yung script na binigay sa inyo ng amo nyo? Magmura na kaya ako. Wag, relax ka lang, Kuya Gus. Relax. Ito Pero bago natin siyempre talakayin ang mga bagay-bagay na balita ngayon, isang like, isang share, samahan mo ng subscribe, all good sa tayo dyan. At andyan yung join button, maaari kayong mag-join kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. Ito yung balita rito Diba? Ako naaalala nyo na ang dami niyang sinabi kay BP Sara. Puro paninira, puro kasinungalingan. Meron na, ito pa matindi ngayon. Dahil parang hindi napapa-attendin daw di umano ito si Madriaga sa April 22, meron naman banat ang taga Maynila. Kanino bang post ito? Mula sa post ng Showbiz Buzz. Pasok muna natin ito para magkaalaman tayo. Diba? Sino ba ito? Sino siya? Ayon yan sa Showbiz Buzz, kapapost lang kapapost lang ba to? Hindi. Kahapon pa. Benny Abante, hinihagang posibleng bagong pasabog ni Trillanes. Hindi na bago yan. Laging may pasabog yan. Anak ka ng bogi. Sa susunod na hearing laban kay BP Sara, ayon kay Jubante, posibleng na maglabas si dating Senador Antonio Trillanes IV ng panibagong impormasyon sa susunod na pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi niya na may mga dokumento at detalye pang hindi nilalahad sa publiko na maaaring makatulong sa paglilinaw ng aligasyon. Kabilang ang usapin na umano'y ill-gotten wealth. Dagdag pa ni Abante, maaaring maging mahalaga ang papel ng AMLAC
sa pagsusuri ng transaksyon kaya inasahang magiging sentro ng atensyon ang pagdinig sa April 22. Di na bago yan. Oo, pag-usaping Duterte, lagi nandyan yan eh. Baka mangyari din yan katulad doon ng hearing na sinasabi napakayaman daw ni Tatay Digong, marami daw bilyones sa bank account. Nung tinanong siya ng isang reporter, meron ka bang hawak na ebidensya? Wala pa daw, i-request pa daw sa bangko. Pinagluloko nyo lang ang taong bayan. Alam mo itong mga tao na to, wala na ibang gagawin ito kundi siraan. Mula umpisa 2016, 2017 hanggang nag-unit team. Ito yung nag-unit team, medyo tahimik to eh. Di ba? Tahimik ang mama. Noong nagkaroon na ng problema, ayan na. Ito, lumabas si Saldico. Lumabas na naman si eksena, nahuli na raw. Sino nagbalita? Binalita daw ng Pangulo na nahuli raw sa tulong ng Interpol. Napakasinungaling. Bagay, sabi nga, Kuya Goods, mula noon hanggang ngayon, wala namang sinabing matino yan, Pangulo nyo. Puros kasinungalingan. Binalita niya, niyabang-yabang niya, di ba? Nahuli na raw sa tulong ng Interpol. Nung pagkakasabi, hindi naman pala Interpol nakahuli. Dahil kulang ang dokumento, dahil na-cancel na ang passport, ayun na, nagkalintik-lintik na. Paniniwalaan nyo pa ba yung mga sinungaling na ganyan? Kaya tandaan nyo malapit na ho ang eleksyon. 2026 na, 2028 ang eleksyon. Halos ilang days na lang yan, ilang tulog na lang yan, eleksyon na naman. Wala silang tigil sa paninira. Kagaya nito si Madriaga, lumabas sa eksena. At ang sabi, si BP Sara daw ay matigas ang ulo, pasaway, at ano pa yung sabi? Anong sabi niya? Parang kaya lang nakapasa sa tulong ng kanyang tatay. Yung ba yun? Bakit sabi rito hindi naman ganun? Paano mo masabi Kuya Goods? Ito. Kung mamarapatin ninyo, maaari bang masagot din ninyo sapagkat sa inyo galing ang pangalawang Pangulo, ang sabi ni Madriaga, may record yan, violenting estudyante yan eh. Okay, Sa inyo bang pagkakaalam o marahil dun sa mga naging professor niya, ano ba ang kwento? Meron bang ganon? Sapagkat ito naman itinanggi na nga ito ng Vice President. Pero meron bang napag-usap-usapan dyan? May mga napapagkwentuhan ba dyan? Alam mo yung batang yun, nag-aaral dito, violente yan eh. Tsaka tamad yan. Pero siya naman pala first taker nung 2005 with an average of 80%. Nakita nyo, yung 80% mahirap na kunin yun. Kailangan medyo masigasig ka sa pag-aaral na nun. Ngayon, nasampal ka ng katotohanan, Madriaga. Kung hindi ka naman sobrang kagaguhan na nasa utak mo, wala na kayong makuhang ipampupukol kay BP Sara, pati ba naman yung pag-aaral. Way back ilang taon na, gagawa nyo pa na eksena. Sino naman nasa likod niyan? 80 yung score niya. Anong kwento sa record ng pangalawang Pangulo nung siya mag-aaral pa riyan? Alam mo, Henry, dahil nga sabi ko sa iyo, lahat dito ay mga ordinaryong tao. Oo. I mean, walang sinisino mga tao. Hindi ko nga alam no na later on ay malalaman mo na lamang na ang iyong palang mga alumni ay naging achiever no sa kanilang field. Pag sila'y babalik, mababalitaan mo na lang. But otherwise, nung estudyante sila, pare-pareho lamang ang trato niya sa mga yan. Walang mag-i-stand out. No? And I can tell you, ako'y miyembro ng faculty nung panahon na nandito ang Vice Presidente. I mean, when she was a law student, kailangan mo pang ipagtanong kung in other words, uneventful, no? Unless magkakaroon ka talaga ng kaso, no, na magiging isang laking usapin sa loob ng College of Law, no? Wala, pare-pareho lamang kayo. So, a short answer to your question is,
I'm not aware, no? I'm not aware of any incident, no? Kasi kung meron man hong ganon, at halimbawa may magrereklamo, no, say bullying, no, or kung anumang pananakit ng isang kapwa estudyante, Opo. ay di yan huy makakarating yan sa Office of the Dean, o di kaya sa Office of the Dean ho yan diretso, no? Oo. At magkakaroon tayo ng formal na pagdinig, no? Para malaman kung may katotohanan pa itong mga sinasabing ito. Kasi mabigat din ho ang parusa sa mga ganyan. Pwedeng exclusion. Okay lang yan kay Madriaga. Sanay naman siya eh. Ilang taon na ho yan nakakulong. Diba? Kaya sanay na sa oblo yan. Kaya kahit anong gawin yan, pagsisinungaling, puro pagbibintang, gawa-gawang istorya, eh hindi na bago yan kay Madriaga. Or expulsion. Mm-mm. So, the fact na nakagraduate siya, ibig sabihin ay walang ganong negatibo, no, na pangyayari. Otherwise hindi na expel na po sana sa College of Law. Hindi kaya ang minimum na exclude from the College of Law o hindi na issuehan ng Certificate of Good Moral Character. Pag wala kang Certificate of Good Moral Character, hindi ka makakapag-examine sa bar exams. Opo. So, yan. Medyo hindi mo talaga kapanipaniwala. Madriaga, ano na? Wala ka ng mukhang ilalabas. Lahat na lang ng kasinungalingan, booking ang mga plano nyo. Mga unggoy kayo. Sabihin mo doon sa nagbigay sa'yo ng script, wala ka nang ibabato. Lahat sinagot eh. Pati yung dean ng San Sebastian, yung professor, o yung sabi natin, dean, o kaya sabi natin yung mga classmate. Meron nga nagsabi, classmate niya raw si Bibi Sara, napakatalino raw ni Bibi Sara, napakabait. Tapos babaligtarin nyo ang istorya. Ito, ipasok natin, bigyan natin ng reaction itong banat ng naggagaling-galingan. Galing ito kay kailan ba pinost to? Kahapon ulit, Ang sabi dito, ibinahagi ang nakikita niyang rason kung bakit sinisiraan umano ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Marcos. Ay, pasok natin ngayon yan. Tingnan nga natin, ano yung banat niya? Sige, pasok. Ibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon eh. Ang daming drugs pa rin. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment. Bakit dumikit ka sa mga Duterte? Bakit dumikit kayo sa mga Duterte? At nagmamakaawa kayo sa Davao na mapansin ang mga Duterte. Nagtatanong lang ho kami Tapos ngayon, sasabihin nyo, nabudol kayo ni PRRD. Di sana hindi na kayo nakipag-alyansa sa mga Duterte. Tignan nyo ngayon ang survey. Nasaan ang survey? Nasa mga Duterte pa rin. Tapos sasabihin nyo, binudol kami ni Tatay Digong. Wow! Palakpakan! Bravo! Humarap ka muna kasi sa Blue Ribbon. Pag-usapan nyo yung mali-malitang issue. Hindi yung ganyan-ganyan. Lagi na lang nasa executive session. Tapos pagdating ng ngayon ko lang, ewan ko, matagal na to. Kasi never ko pang nakita to na maipatawag sa investigasyon. Kahit tinuturo na siya ni Saldico. Boss, manager, huwag niyong baliktarin ang sitwasyon. Hindi ka ho nanalo. Sa lugar mo, marami na rin nagsabi niyan. Kaya, ang taong bayan, gigil na gigil sa inyo eh. Mali-malitang pera. Isang babae lang ang gusto niyong tibagin. Flood control ang issue. Nakatuto kayo kay BP Sara para hindi makaabante at hindi makatakbo ng pagka-presidente. Huwag nyo na kaming lokohin. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan.
Ngayon na lang may nakuunsad na magandang move for charter amendments. Ayun na, lumabas sa bunganga ng mama. Baka binubudol-budol din tayo noon. Charter amendments, may lumalabas daw, anak ka ng bugi. Walang maniniwala yan sa charter chain na yan. Di ba nga sinupalpal ka ni, pinsan mo rin. Oo, si Amy. Ayaw din yan. Bakit? Gusto nyo mamuno. Inuubos nyo naman ang kaba ng bayan, sabi ni Aling Ledesma, di umano. Kakaawa yung Pilipinas pag ganito, ano? O, tuloy. Ginawa na maayos. Ibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon eh. Ang daming nahuli drugs pa rin. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nakuunsad na magandang move for charter amendments. Mga kasama, maganda raw yung charter amendments. Kayo ba, gusto nyo bang mabago? Gusto nyo bang pamunuan uli nila? Kasi yan ang hinahabol nila kaya yan nagpapirma doon. Buti na lang naawat. Dahil kung napapirma, sila-sila lang ang buhay. Sila-sila lang ang wagi. Kasi nakaw dito, nakaw doon, ang mamayang Pilipino ang magsasapir. Nagbabayad ng buwis pero nanakawin ng iilan-ilan. Di buhay. Buhay sila sa kananakaw. Kikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko, baka binubudol-budol din tayo noon. Diba? Kasi sinabi niya, yan ang basehan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Oy! Sinabi din niya di ba? Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Wala raw ginawang maayos si Tatay Digong. Baka kayo walang ginawang maayos. Ilang taon na kayo dyan, 2022, 23, 24, 25, 26. Konti na lang. 2 years na lang. More or less, 2 years na lang. Tapos na rin ang karera nyo. Sa wakas, makakaahon na rin ang Pilipinas kahit konti. Pag umupo na si BP Sara, nagpapamind conditioning na naman sila. Bakit kamo? Si Leni raw ay malakas na raw sa Bisaya. Talaga ba? Woo! Saan banda? Saan banda malakas si Leni? Kayo, taga Visayas, mag-comment kayo. Kasi malakas na raw si Leni sa Visayas. Ito nga sasabihin ko sa inyo Sa inyo na ang Luzon. Sa inyo na ang Luzon. Mindanao at Visayas nasa Duterte. Mag-iiyakan talaga ito. Alam nyo, kahit anong gawin nila, wala silang magagawa. Dahil universe na ang nagluluklok kay BP Sara. Sa survey pa lang Ngayon naglalabas sila ng peking survey. Kagaya nung dati. Diba? Naglabas sila ng mga peking survey. Pinapalabas nila na malakas yung alyansang bulok. Nasosolid daw yung 12 na kandidato ni Ngagba. Ilan lang ang pumasok. Kaya ito, nagmamind conditioning sila, sasabihin nila ang Duterte daw, kaya lang nanalo dahil sa federalismo. Wala raw ginawa. Kayo ang walang mga pinaggagawa. Ibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari dyan, ang dami ng pinatay. Nako, na naman tayo sa mga style nyo na pinamumukha nyo sa tao na kasalanan ni Tatay Digong. Diba? Pero yung mga ganyang bagay, trabaho ng mga kapulisan yan. Ikaw ba naman, meron kang uhulihin at lalabanan ka, anong gagawin mo? Kaya kayo mga kasama, huwag kayong maniniwala sa mga gantong tao. Sira ang magiging balita pag ito ang pinaniwalaan nyo. Representative Garbin, marami pang isisiwalat si Saldico pag uwi ng Pilipinas. Yan
Diyan kayo matakot paglabas ni Saldico. Dahil hindi kayo tatantanan yan. Pero wag naman sanang bumaligtad. Dahil pag bumaligtad si Saldico, wala na, finish na. Pero hindi naman siguro dahil nadikdik ang pangalan niya eh. Kaya marami nagsasabi kahit na magsalita to, iimbestigahan pa rin to kasi meron tong issue na 500 plus million, tuloy-tuloy ang kaso nito. Graft and malversation. Ganun ang magiging kasalanan nito. Kaya panigurado, pangangatawanan niya ito mga binitawan niyang salita patungkol dito sa mga magnanakaw na magpinsan, sabi ni Aling Marie. Alamin natin to. Hinikayat ni Navotas Congressman Toby Chanco ang gobyernong magpadala ng isang high-level team sa Czech Republic para sa mabilisang pagpapauwi kay Zaldico. Umasa raw si Chanco na haharapin nito ang mga kaso niya rito sa Pilipinas at papangalanan ng mga naging kasabwat niya. Tumulong din daw dapat si Ko na ibalik ang mga nakaw na yaman sa flood control. Yun. Si Congresswoman Laila De Lima naman. Yun ang the best. Diba? Kasi eto nagtataka tayo. Parang ang bilis ng mga bagay-bagay, Yung mga DE na nakulong o hinihiring, kasi may balita noon na yung kaso ni former Senator Revilla, walang bail. Ngayon parang dumaan ang mga bagay-bagay, buwan, araw, nagkaroon na ng bail. Di ba si Bernardo at saka si Alcantara ay mga pangunahin yan, di ba? Ngayon, nagtataka tayo, si Bernardo ay isang key, susi para may makulong. At ituro ito si Revilla. Napakulong nga nila si Revilla, pero yung iba na matindi ang parang matindi ang matindi yung pagkasangkot nila, hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi natin alam kung totoo ba? Totoo ba ang mga bagay-bagay na yan? O talagang lahat yan ay parte ng script? Ito tanong. Pag si Saldico ba ay iuwi ng Pilipinas, diretso ba to sa investigasyon o diretso kulong na? Kasi kailangan lumabas ito. Mabigat yung aligasyon niya laban dito sa dalawang magpinsan. Sabi niya dito, itong si Bangag daw ang nag-utos na mag-insert na 100 billion. Di ba mabigat yun? At sabi niya doon sa kanyang statement, meron pa nga siyang video, na ito daw ay nagpapadeliver doon sa Malacanang at dito sa may bahay nila sa Forbes. Maraming nadawit na pangalan, kaya hindi siya pwedeng lumabas. Hindi siya pwedeng hindi lumabas dito. Ang tanong dito, paano kung nakasik ng asylum si Saldico? Kasi meron niya 7 days, according to Attorney Harry Roque, meron 7 araw para makakuha siya o makapag-apply siya ng asylum. Paano kung halimbawa, okay, sige, dito ka muna sa The Prague. Tapos, habang nasisik mo yung asylum, hindi ka pwede nilang kunin. Tapos ang kwento, walang Saldico na uuwi. Pero, kailangan Kailangan. Kaya minamadali na nila si Saldico maibalik ng Pilipinas. Pinamamadali na rin sa gobyerno ang deportation ni Ko para panumpaan sa tamang forum ang mga aligasyon laban sa kanya. Sabi naman ng Makabayan Block, hindi raw dapat maging media spectacle ang pagdating ng pugante. Maging simula raw sana ito ng pagtutuos sa publiko sa flood control scam. Si Akbayan Congressman Shell Jokto Sa flood control scam, pero nakatutok sila kay BP Sara. Kita niyo mga kaungguyan itong mga ito. Pumutok lang yung pangalan ng Saldico, kailangan daw may mapanagot. Pero sa April 22, ang banat nila, BP Sara pa rin. Piniit na hindi nakakalimot ang taong bayan. Magsilbi raw paalala ang pag-aresto kay Ko na walang mananaig sa batas kahit pa ang mga nasa kapangyarihan.
Welcome development din kay Senator J.V. Ejercito ito ang pag-aresto kay Ko, lalo na para sa ani ay pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Ayon naman sa dating kaalyado ni Ko na si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, marami pang isisiwala si Saldico pagka-uwi nito sa Pilipinas, maninindigan din ito sa mga una niyang binunyag na aligasyon. He returns in the Philippines, tingin ko naman, papatunayan niya yung mga isiniwalat na doon. At siguro may mga isisiwalat pa siya. Yun ang kakakilala ko sa kanya. So, magandang pagkakataon na maintindihan ng ating mga kababayang Pilipino kung ano talaga yung nangyari. Saan man, sa korte, sa investigasyon sa Senado. Antayin na lang po natin. Mga kapatid, antayin na lang natin kung talaga bang lalabas at may imbestigahan. Kasi malapit na eh. 'Di ba? Sabi nung Pangulo dati, December pa lang may mananagot. The big fish. Inaantay natin the big fish. Sa Blue Ribbon, hindi pa rin lumilitaw. Kanina, yung video, lumitaw, hindi ko alam kung kailan yun. At binakbakan pa si Tatay Digo. Wala raw nagawa si Tatay Digo. Wow naman. Ang galing niyo talaga. Ibang klase rin kayo. Ito pa, Saldico, game changer sa flood control investigation. Paano naging game changer si Saldico rito sa usapin na ito? Alamin nga natin, paano naging game changer? Naku, mukhang talaga bang laro-laro na lang ba? Pag lumabas ba si Saldico, tapos na yung usapin ng flood control? Hindi pa. Pag lumabas ba si Saldico, wala na ba siyang pananagutan? Hindi rin. Kailangan, kasi nai-issue nga siya doon sa million flood control na budget na 500 plus million. Hindi rin nagtatapos doon, kaya damay-damay na ito lahat. Malaking papel ang ginagampanan ni dating Congressman Zaldico sa investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Bilang dating chairperson ng House Committee on Appropriations, siya ang may hawak ng susi sa pondo ng bayan, kaya ang kanyang pagbabalik ay may malalim na implikasyon. Ayon kay Attorney Rico Domingo, dating presidente ng Philippine Bar Association at founding chairman ng Movement Against Disinformation, maaaring game changer o magpapabago sa takbo ng investigasyon si Ko. Game changer in the sense that he would be able to share a lot of pieces of evidence, documentary and testimonial para malinawagan kung sino-sino talaga involved dito. So yun ang game changer sa kanya. Si Ko ang itinuturing na isa sa mga mastermind ng tinatawag na trillion peso flood control anomalies. Ang kanyang pagkaaresto ay maaaring hudyat ng pag-usad ng investigasyon hinggil dito. Inaasahang magbibigay linaw siya sa mga ulat tungkol sa mga proyektong binayaran na, ngunit hindi naman naitayo. Isa na rito ang 289.5 million peso road dike sa Oriental Mindoro. Binigyang din ni Attorney Domingo, dapat lang sabihin ni Ko ang lahat niyang nalalaman. Panaka lang ang binibigay dapat ibigay niya yan. And that has to be done under oath para he would be subject to potential perjury cases kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Wag lang doon nakatutok. Pag-usapan din yung mali-malitang binunyag niya. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi mapag-usapan yun kasi siya naglaglag nun. Kaya nga may banat itong si Ridon, Ridon arrest chance for Saldico to explain verify viral videos. Dapat doon nakatutok. Sabihin niya kung sino yung nag-utos sa kanya na mag-insert ng napakalaming bulol. Napakaraming pera. Alamin natin ang detalye na yan. Ano reaksyon po ninyo na naaresto na si former Congressman Zaldico dun sa Prague? Well, syempre, inaasahan natin sa kanya pong pagbalik ay makapagbibigay ho siya ng dagdag na detalye doon po sa mga nangyari po, particular dito sa maanumalyang mga flood control projects. Nito po nga nagdaang panahon. Yun po yung una. Tapos pangalawa, syempre ito din yung pagkakataon para harapin niyo po yung pong mga kaso at makapaglatag ng depensa. Opo. Doon po sa mga kaso nga nakaharap sa kanya sa Sandigan Bayan sa kasalukuyan. By the way, tinawagan pala namin si Attorney Roy Rondain, yung abogado ni Zaldico. Ang sabi niya, wala pa raw siyang kumpirmasyon. Dahil?
ng pagkakaaresto. Oo nga. Oh, Pero so sinasabi lang natin pa kasi ang nag-anunsyo mismo si Presidente. Oo Si Presidente, ano po. Mm-mm. Kung Terry, may nakikita ka bang balakid para agad may pabalik dito sa bansa si former Congressman Zaldico? Well, at the moment wala naman po, no? Pero syempre hindi din natin kasi alam kung nakapag-file siya ng mga proceedings din po sa Europa, no? Katulad ho nung proceedings na nangyayari kay former Secretary Harry Roque, no? Kung meron siyang asylum proceedings po doon, no? So yun lang po siguro yung magiging balakid. Kung meron pong mga proceedings doon na pending. Ganun pala yun. Ganun pala yun kung Terry, pag meron Oo. kang application, hindi ka agad-agad mapa-pluck out from that country? Hindi basta-basta. Hmm? I think may ganun pong mga proseso. Kasi in fact, ganyan din ho yung proseso na pinagdadaanan ho ni Secretary Roque. Hindi ba? Kaya din ho siya, parang merong mga legal defenses kung bakit hindi siya makakabalik sa Pilipinas. In fact, di ba, challenge nga si Secretary Remulla na i-implement halimbawa yung red notice Oo, at tama. nakunin siya sa Europa. No? So, hindi natin, yun ang bagay na hindi natin alam at the moment. Pero Yun, no. Aminado na pala kayo na hindi nyo kayang kunin si Atty. Harry Roque. Di ba? Sina-challenge pala. Oo nga, nabalita nga yan. Nasabi ni Atty. Harry Roque, hindi raw siya nahuli. Subukan nyo kung kunin dito. Ayun nga lang. Hindi nila kaya. Kaya ito shoutout segment muna tayo. At ako'y maglalambing sa inyo. Mukhang napapagkalimutan nyo na i-share yung mga video natin Mukhang ano ba nangyari? Lumipas lang yung 2 araw. Mukhang napapahiya na ako sa inyo. Oo. I-like at share nyo yung video natin. Masaya tayo dyan. Eto na, simulan natin. Kay Ma'am Teresita. Shoutout po. Nanonood siya lagi. Nasa Malaysia siya. Miguel Babia. Nanonood siya. Santo. Tama, Kuya Gus. Dapat managot. Jobco Company. Hindi ko po alam Pero shoutout sa inyo. Saan may yung Jobco Company. Carlo Kiton. Laging nanonood sa atin. Ano siya? OFW. Ayan. Saan kayang bansa si Idol? Jerry Robles. Ayan. Laging nanonood sa atin. Shoutout po. Mercedes Campos. Shoutout po. User Nu. Shoutout po ng bonggang-bongga. Reynaldo Dolbis. Yan, shoutout po. Mima Yaranda. Yan, shoutout po sa inyo. Alexander Pines. Shoutout po. Jeanette Bernasasol. Yan, shoutout po. Ami Javier. Yan, shoutout po. Mercedes Tison. Yan, shoutout po sa inyo. Roberto Alfas. Shoutout po. Amilito Manwag. Shoutout po. Tarcelio Mondido. Shoutout po sa inyo Kaya kayong kung umabot kayo sa video natin ito, paki-like and share naman. Hanggang sa muli, bye-bye.